Ready na ba kayo ngayon? Ready na? So, kumusta po ang isang linggo na nagdaan? Sabi ng mga bata doon sa baba, I'm inward, up, outward, downward, sideward, happy all the time. Sabi. Alala niyo ba yung lesson natin last Sunday? Alala niyo po? Ulitin ko yung series natin na discuss natin yung salvation. Tapos, assurance of salvation, and then, water baptism, tapos, true God. Di ba? True God. Di po ba, naalala nyo, yung lesson natin is true God. Pagka hinanap mo yung, kung ano yung true God, dadalhin ka niyan sa Genesis 1:1. Diba? In the beginning, God. Siya na yun. So, ngayon po, puntahan naman natin yung lesson number 6. Ang bilis ng panahon. Lesson number 6 pala is Bible. Napag-usapan na natin to. The Bible? Hindi pa. Ngayon po, ang pag-usapan natin is church. Okay? Church. Sa Acts 2:41. Acts 2:41. Acts 2:41. Saan ba yan? Acts 2:41. Acts Romans. Acts 2:41. Ang dami kong lesson pero hindi ko alam kung susundan ko lahat. Acts 2:41. Saan yan? Sabi po dyan ay ito, basahin ko ha. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Doon sa Acts 2:47, sabi doon, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Itinatag ng Panginoon ang church upang mapagpala ang ating pamilya. So, ang bawat maging kabahagi nito ay dapat ligtas at bautismado ng Baptist Authority. Alam niyo sa ating mga Baptist, dalawa lang yung ordinance, di ba? Baptism at saka Lord's Supper. Kaya napakahalaga na ang kabahagi o miyembro ng iglesia ay dumaan sa baptism by the Baptist Authority. Sa maraming iglesia ay alam natin na sila rin ay nagbabaptize, di ba? Nagano rin sila ng baptism. Pero bago ka maging miyembro ng isang Baptist church, ikaw ay dumadaan sa baptism. Siyempre, bago ka mabaptize, ikaw ay saved. At alam mo na ikaw ay isang araw kumilala sa Panginoon Diyos, nakilala mo sariling makasalanan, nagsisika at ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod ka sa tubig ng bautismo. Hindi lamang basta baptism. Kailangan ay ligtas at bautismado ng Baptist Authority. Bilang Baptist, born-again Christian, Baptist believer, Bible Baptist believer, tayo po ay blessed, happy. Sila, yung mga nasa ibang denomination, sila ay proud to be member of their denomination. Pero tayo bilang mga Baptist ay blessed tayo. Kasi yung ating pagiging member ng church, tapos pagiging baptized by Baptist Authority, ito po ay alam natin na hindi lamang basta. Kasi alam natin mismong si John the Baptist ay sent from God. So yung ating pong
pagiging miyembro ay hindi lamang, ibig sabihin, yung church na ating kinabibilangan, o tayo bilang church ay naging miyembro tayo ng church after na ma-save by Baptist authority. Baptism. Amen? So, ganoon, ang church ay tinatag ng Panginoon upang mapagpala ang ating pamilya. At kung titingnan natin kung paano tayo naririto ngayon, tayo nagpapatuloy, ay dahil dito sa ganitong sound doctrine na meron tayo. Ang church ay tayo yon, tayo yung body of Christ, tayo yung church, tayo yung nagpapatuloy. Sa simula pa, kung bakit tayo narito ngayon, dahil mayroong nagpatuloy ng mga mananampalataya, mga believers. At yung sinusundan nila na doktrina, it is a sound doctrine, hindi lamang basta sound doctrine o apostles doctrine, bagkus ito ay scriptural, di ba? By a scripture. So, ganun din, tayo napadagdag sa church at miyembro tayo ng church. Pero ang church nga ay tayo na mga mananampalataya at hindi itong building. So, ang ginagawa natin, para tayo, sa katotohanan, tayo ay nakakaranas ng mga pagpapala dahil nasa church tayo. Di ba? Aminin natin at sa aminin, dapat aminin talaga natin na pinagpapala tayo dahil sa church. No? Kasi dati naman, baka sabihin na nakakatanggap din tayo ng mga, sabihin natin blessing din, pero outside ng church, iba pa rin yung pagpapala ng mananampalataya na nasa loob ng church. So, ano mang ginagawa natin sa church? We are praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung mga naligtas, pabaptize, naging miyembro, kaya tayo ay kabahagi ng iglesia upang mapagpala ang ating pamilya. And then, ang church ay haligi at suhay ng katotohanan. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, sabi dyan, but if I tarry long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. So, the church, may sasabihin kayo? Parang nawawala yung sasabihin ko eh. But if I tarry long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar. The pillar. Sabi dito, yung church, ito ay, dali lang hindi pa kasi ako sanay sa sa mga paggamit ng lesson na nasa cellphone. Itong message na to, alam natin na si Timothy ay isa siyang young pastor na sinasabihan ni Apostle Paul, at sulat niya ito kay Timothy para siya ay magkaroon ng kalasag o to equip him with guidance on how to lead and manage the church effectively, especially in preserving sound doctrine and godly conduct. Kung paano tayo naiingatan natin yung ating pananampalataya, yung ating mga attitude bilang Kristiyano ay sa church. Kaya nga, ang church ay haligi at suhay ng katotohanan. Ang Church of the Living God, ito ay nag-emphasize na active at yung ating presensya lagi dapat narito. Sa church din, nakikita natin yung pagkilos ng buhay na Diyos sa ating buhay. Ang church nga pala ay hindi ito patay na institusyon, bagkus ito ay spirit-led institution. Kumakatawan at nagre-reflect ng ating buhay. Yung ating buhay ay nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa magitan ng church. Diba? Amen? Ang pillar po ay, sabi nga, suhay ng katotohanan at hindi, alam niyo
sinabing pillar, ito yung nag-uphold ng support ng structure. Pagka inihambing natin dito sa building, makikita nyo yung mga beams, at saka yung mga haligi yan, yung columns. Yan po ay nagkahawak ng wall, naghahawak yan ng flooring, maski yung bubong niyan, nandiyan yan, nakatayo yan dyan, pero kung wala yung pillar na yan, wala, hindi tatayo yung hindi basta magpipirme yung sahig, yung floor, at saka itong mga dinding na to. Sa ating pagkilala sa church bilang siyang pillar at supports ng ating pananampalataya, ito rin ang nag-depend doon sa outside force. Yung may lindol, may bagyo, yung pillar din ang naghahawak, nagiging matatag dahil sa pillar. Yung ating pananampalataya, yung katotohanan, yung church ang may hawak niyan. Yung pillar natin is the church. At paano dinideclare, paano na-defend o napipreserve yung Word of God ay sa magitan din ng church. Di ba? Amen? Amen po. So, ground and pillar of truth. Foundation. Pag sinabing foundation, ang church ay nakabase sa kung saan ito nakatayo. Firm foundation. Pag sinabing foundation, it provides stability in the world sa ating spiritual life, sa usaping doctrine, teachings, moral conditions. Yung church din, ito yung ating pundasyon, di ba? Pagka hindi ka kabilang sa church, iba yung moralidad mo, di ba? Iba. Kahit nga miyembro ka ng church, pagpunta mo sa secular world ay mararamdaman mo na iba yung tinatayuan mo, 'di ba? Mararamdaman mo, 'di ba? Kahapon Sabado, birthday nung isa kong classmates nung kami elementary. Kailan lang? Kagagraduate lang naman namin elementary. 15 years ago. Nagbibiruan nga kami, sabi ko, biruin mo, 48 years na. Kasi pagka-graduate namin ng elementary, hindi kami masyadong nagpapangita. Pero, kasama kami sa barangay. Barangay ko, tas yung iba namin classmate noon, pagkakalapit barangay lang kami. Sabi ko nga sa kanila, biruin nyo after 45 years, tayo rin palang magkikita-kita. Parang yung ibang mga classmate ko ng elementary, tuwan-tuwa sila na makita ko. Kasi yung iba doon, crush nila ako nung bata pa kami. Ikaw na. Pero hindi. Yung, di ba nandito tayo sa church, meron tayong fellowship, ma-attend tayo ng mga activities. Iba yung spirit natin, di ba? Pero pag kasama mo sila na hindi naman mananampalataya, iba yung kinatatayuan mo, di ba? Iba? Naintindihan niyo po ba ako? Salamat sa pangunawa. Pero yung foundation natin matatag kung nasa church tayo. Di ba? Yung ground, kaya nga dito lagi natin mapapagtibay yung ating pundasyon ng pananampalataya sa church, sapagkat ang church ay haligi at suhay ng katotohanan. Then doon sa Hebrews 10:25, sabi diyan, Hebrews 10:25. Pakibasa nga po. Ay, kita niyo po ba diyan? Mababasa niyo? Basahin natin. Ready now, read. Ano sabi? Not forsaking the assembling. Parang hindi naman basta command lang yan Parang hindi simpleng utos lang. Parang lagi tayong pinapalalahan na not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi simpleng
pahayag lang. Bagkos, sinasabihan tayo na huwag nating pabayaan, huwag nating ipagpaliban, huwag nating maging asal yung pag-absent sa church. Diba? At iwasan din nating ma-late. Peace. Peace. Peace be with you. So, not forsaking the assembling of ourselves together. Sabi nga dyan ito ay admonition, di ba? Pagka sinabing admonition, may kasamang care, may kasamang pagpilit, may kasamang para sinasabi na ikaw naman ang makikinabang dyan. Kaya do not forsake the assembling of ourselves together. Di ba? Ganun yun sa church, makikita natin yung worship of Christ. Amen. At ito ay naipapahayag din natin dito yung ating outward indication of an inner condition. Yung condition natin, kapag nasa church ka, naipapahayag mo, di ba? Tama ba? Sa labas, hirap na hirap kang ngumiti. Pagdating mo sa loob ng church, maluwag yung iyong mga siwi, di ba? Yung iba parang lalapat na nga sa punong tenga. Kasi nakita nyo ako. Nakakahiya naman. O di ba? O baka huwag ka todo. Sabi ni Yayay. Cheryl ba? Cheryl? Cheryl. Yayay ba naman? Alam niyo sa amin yung yayay, kuliglig yun Yayay. Meron pa isa yung malakas umingay, paagang yon. Pero pag sinabi mo dito sa church, pag sinabi mong yayay, ando doon agad yung may kasama yung kalakip ng sisterly. Di ba? Ando doon na kagad. Kaya si Cheryl, pagka tinatawag ng yayay, ramdam niya kagad na, close kami yan. Di ba? Yung tumatawag sa kanya. Sana tayo. Nasaan na tayo? Not forsaking the assembling. So admonition ito. At naipapahayag natin yung ating kalooban, yung inward condition. Assembling of God's people provides opportunity for reciprocal encouragement, strengthening, and stirring up that can be gained from one another. Totoo yun, di ba? Pag nag-church ka, ni-encourage ka, o nagiging encouragement ka din sa iba, napapagtibay mo ang pananampalataya ng iba, at ikaw din napapagtibay ang pananampalataya mo dahil nakikita mo ang mga kapatiran, yung church, di ba? And stirring up that can be gained from one another. So, syempre, it consists of participation in worship and fellowship. Kaya nga tayo ay laging ini-encourage na mag-involve sa mga church activities. Ni-encourage din tayo na dumating ng maaga sa church. Sorry po. Ba't ba laging doon napapatuan yung natin? Kanina uminom na ako bago tumayo dito. Kasi alam ko pag inom, nakakapagbigay ng lakas ng loob. So, it is not merely a dispensary of spiritual food and medicine, bagkus the church is a body of interaction. Nag-i-interact tayo dito sa church, diba? Kaya nagpapalakasan tayo sapagkat alam natin ang kahalagahan ng church. And then letter D, pinapangunahan ito ng pastor. Yun, Acts 20 verse 28. Acts 20. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made your overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Alam natin na ang church ay pinapangunahan ng isang pastor. Meron kasing kaya nga pagka ang church ay walang pastor, ay, church pa ba yun? Parang hindi na, no? Pero kung ang pastor ay absent lang, church pa rin yun. Pag ang pastor ay nasa ibang speaking engagement, nagpapatuloy tayo basta ang church ay pinangungunahan ng pastor sapagkat
Ah, ang pastor ang mag-iingat sa ating kalalagayan bilang tayo ay parang sa pamilya, di ba? Pag sa pamilya, meron talagang overseers. Kahit sa company, meron ding isang overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Napakahalaga ng church sapagkat alam natin na ito ay itinatag ni Kristo. So number 2, dito na tayo sa number 2. Sabi diyan, itinatag ng Panginoon upang itaguyod ang disiplina at kaayusan. Dito sa Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo? O di, punta na tayo sa susunod. Letter B. So, hindi. Sabi dyan, i-emphasize lang natin na konti. Sabi dyan, 8, ano ba yun? 6, 10. So, yung certainty of being divinely awarded, bigyang importansya ang mga kapatiran. Ito, kapag pag pumunta ka sa church, alam natin na ito ay ano natin duties natin, responsibility bilang mananampalataya. Pero pag pumunta ka sa church, sa aminin niyo sa hindi, meron kayong naalalang kapatiran, di ba? Naalala niyo kaya kayo pupunta, di ba? Aminin niyo na, naalala niyo ako kaya kayo pupunta. Pero sa totoo lang talaga, ang church itinatag ng Panginoon upang itaguyod ang disiplina at kaayusan. Kung tayo ay ako na lang, wag nang lumayo. Kung ako ay nakakilala sa Panginoon, natagpuan ako ng Panginoon, naligtas ako, tapos hindi na ako nag-church, wala rin, di ba? Wala rin. Baka ayoko naman ng gano'n at huwag naman yung pentulot ng Diyos. Baka nasa dating buhay pa rin ako. Kasi wala namang magtataguyod ng disiplina at kaayusan ng aking buhay kung ako man ay tumanggap sa Panginoon at hindi naman ako nag-church. Kaya napakahalaga talaga na merong church upang bigyang importansya ang mga kapatiran. Dito sa sinasabi dito na ang mananampalataya ay pinipilit, no, na gamitin ang mga opportunity na ito, ang pagpunta sa church, pag-miyembro sa church para makagawa ng mabuti. Sapagkat outside the church ay malilimitahan yung ating mga kayang gawain. Di po ba? So, yung restoration, napakahalaga nito. Pag tinuloy natin dito sa 6:1-2. But by the way, bilang miyembro ng church, tayo ay sinasabihan na magbigay ng importansya sa mga kapatiran. At dito rin makakatulong tayo yung may mga kabigatan, bukod pa doon sa sharing ng mga blessing, ay merong mga kabigatan ng bawat isa sa atin na gumagaan kapag tayo ay present sa church. Di ba? Nararamdaman niyo ba yon? Pag ako naman, hindi naman ako, ang tawag doon, hindi ako extrovert introvert ako. Meron akong katangian na gano'n na ang aking nararamdaman, hindi mo makikita. Merong iba kasing mga kapatiran na kung ano yung sitwasyon, halatang halata. Ako hindi. Pero pag meron akong dinaramdam, meron akong dalahin, tapos nagpunta ako sa church, tapos nakita ko kayo, gumagaan ng aking Tapos makakarinig pa ako ng Word of God, di ba? Tapos meron pang mga testimony rito na mas matindi pa pala yung pinagdaanan sa akin. So, talagang nakikita natin dito yung kahalagahan ng pagtutulungan, lalo na yung mga nasa naglilingkod. At naniniwala ba kayo na pag kayo'y present ay na-encourage nyo ang ating pastor? Sa tingin nyo ba encouragement ba kayo sa ating pastor? Sigurado ba kayo dyan? Totoo yan. Makikita naman natin sa ating pastor Masaya siya kapag nakikita ako.
Naalala ko yung nung last Sunday, pero wag na, iba yun. Ituloy na natin to. Palakasin ang nanghihinang miyembro. Ito na yun eh. Sa 6:1-2, Brethren, if any man be overtaken in a fault, which ye are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfilled, fulfilled, fulfill the law of Christ. Yung law of Christ, pag tinignan natin yan, ito ay Christianity itself. Paano natin mapupulfill, paano natin magagampanan yung ating pagiging Kristiyano, edi sa magitan ng pagtulong din sa mga kapatiran, no? Merong mga nanghihina, nakakaranas at pero alam niyo sabi dito, restore such an one. Pagka nagre-restore ka pala, yung tao na in a fault, o pag sinabing fault, ito ay nakagawa ng transgression. Pagdating sa usaping church, ito ay panuntunan ng church, no? Panuntunan ng church. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng, isang kapatiran ay nakagawa ng mali, kakausapin siya personally, tapos i-remind sa kanya yung kanya nagawa, pero kung ayaw niya makinig, hahanap ka pa ng kakampi mo para, kasama mo para pagsabihan siya ng maayos at hindi naman pagalit, di ba? Yung pag hindi pa rin nakinig ay sa church, hahatulang ka ng church. I-excommunicate ka kagad. Hindi, sinasabi talaga sa church ay palakasin ang nanghihinang miyembro, bigyan importansya ang mga kapatiran at sawayin at ayusin ang mga nagkakamaling kasapi ng iglesia. Di ba? So maliwanag dito na bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Yung law of Christ, sabi nga this is Christianity itself. Buhay Kristiyano. Kasama na sa ating buhay yan. Palakasin ng bawat isa. Kapag ka ikaw ay nagkamali, kailangan mo lang na magsabi ka na with honesty. Tanggapin mo yung pagkakamali mo at maunawaan ka namin. Parang kung sino man sa atin, ayaw natin mapalagay sa ganong katatayuan, pero huwag naman, kung ako, maunawaan nyo din ako kung sa biyaya ng Diyos ay sasabihin ko yung aking pagkakamali at magiging tapat ako. So, kailangan talaga nating itaguyod ang disiplina at kayusan sa church. Di po ba? Moreover, doon sa Matthew 18, verses 15 to 17, sabi dyan, saan yun? Moreover, brethren, saan ba yun? Nabasa niyo po ba? Wala lang sound ano kaya hindi ko narinig. Moreover, if any brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, so ito na yung binanggit natin, thou hast gained thy brother. Kapag ka, totoo naman pagka meron kang nakitang mali sa isang kapatid, dahil ang yun namang purpose, yung motibo mo naman, objective mo naman ay para i-restore siya o mabuti naman yung iyong motibo, pag kinausap mo yan, maano mo yan, makukuha mo kalooban niya at matutulungan mo siya na magpakaayos. Pag hindi nagpakaayos, upaka mo na. Upaka mo na. Isumbong mo na sa kapatid para matulungan din. Yung mga kapatid naman na alam mong makakatulong. Diba? Kaya sawayin at ayusin ang nagkakamaling kasapi. Sabi nga doon, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Habang binabasa ko to, naalala ko lang, kung ang nagkamali pala ay hindi pa miyembro ng church, nandyan lang siya sa labas ng church, hindi mo papansinin. Diba? Pero, kapatiran yan Pwede bang hindi mo rin pansinin? Parang ando doon pa rin yung
yung iyong malasakit, yung iyong compassion, yung pagpe-pray mo pa rin siya at hangga't maaari ay isasangguni mo sa pastor, sa church para ma ma-regain siya, di ba? Ma-restore. Amen? So, naintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin? Amen. So, sawayin at ayusin ang nagkakamaling kasapi. Hindi naman sa paraan na vindictive. Meron kasi iba, meron tayong karanasan na o meron tayong nalaman na nagkamali tapos ang ginawa natin parang kunwari tayo ay nagsasaayos o tumutulong pero yung nasa isip naman natin ay buti nga sa'yo. Ganun ba? Hindi naman ganun di ba? Pero maliwanag na ang church ay nandiyan para sa pagpapalakasan. Number 3, itinatag ng Panginoong Hesus upang may sakatuparan ang dakilang tagubilin. Sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life. Itong first phrase na ito, the fruit of the righteous. Dapat tayo righteous. Diba? Dahil yung katuwiran ni Jesucristo na natanggap natin, tayo naman ay matuwid rin. But the fruit of the righteous is a tree of life. Hindi tayo makapagbubunga kung mali ang ating, para nahihiya ko naman banggitin, kung mali ang ating pamumuhay. Ang hirap talagang magturo dito, ayaw na magturo. Sabi dito, matuwid. Pakitaas nga ng kamay ng righteous ngayon. Pakitaas. Ako lang? Pero hindi. Nakakalimutan naman natin. Pero sabi nga doon sa 1 John 1:9, di ba? Pag i-confess natin yung mga kasalanan, patatawarin naman tayo ng Diyos at lilinisin lahat ng ating mga uncleanness. Kaya righteous talaga tayo. Sa totoo naman, yung righteousness na ginawa ni Kristo, natanggap na natin yun. Kaya tayo mga righteous. Pero para tayo ay makasunod sa tagubilin o may sakatuparan ng Great Commission, sabi diyan, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Madali namang mag-witness pero ang hirap mag-disciple, ang hirap talagang mag-akay. Pero he that winneth souls is wise. Upang may sakatuparan ng Great Commission, doon sa Mark 16 to 15, Mark 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Doon naman sa Acts 5:42, sabi diyan, and daily in the temple, in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. So, kahit saan tayo naroroon, talagang pwede tayong mag-share ng gospel, pwede tayong mag-akay ng kaluluwa. Pwede tayong magdala ng tao kay Kristo. Mayroong pagkakataon na hindi natin magawa, pero yung mga simpleng mag-abot ka ng gospel tracts, basta mga bagay na bahagi ng Great Commission, yan ay dahilan kung bakit ang church ay nag-exist. Doon sa letter B, unahin ang mga Hudyo sa Ebanghelyo at mahalin ang Israel. Romans 1:16, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Hindi naman ako Jewish missionary. Hindi naman ako missionary to Jewish Paano ko ba i-explain to? So, Romans 1:16. Ba yun? Romans 1:16. Ay, dito pala ako nakakuha ng ano nun. Pero, di bale. So, maliwanag dito na pagka kasi dito sa iba talaga yung ang lesson ay nasa physical kaysa dito sa pag nag-off na yung screen mo, hanapin mo na uli. Pero, dahilan ko na rin yun para nasa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Alam mo yung power of God, hindi yan simple The power of God
can take people to heaven. Tayo kayang dalahin ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kaligtasan, kaya tayong, ibig sabihin, ganun makapangyarihan ang Diyos. So, I am not ashamed of the gospel. Hindi nga dapat natin ikahiya ang gospel of Christ, for it is the power of God. Yung mga mananampalataya na namatay na, hadala na ng Diyos sa langit, tayo rin, kayang dali ng kapangyarihan yan. Maraming usapin na kapangyarihan, pero pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, kayang dalhin ng Diyos ang sino mang sumampalataya. Diba? To the Jew first and also to the Greek. Ito naman, i-emphasize talaga natin na alam natin that the oracles of God, itong Bible na ito sa Israel, sa mga Hudyo, kaya lagi silang una. At yung pangako ng Diyos, yung covenant ng Diyos sa kanila, hindi nawawala. Kaya nga, dapat ay unahin sila. Sila ay mga liligtas din naman. Totoo naman ay maliligtas. Pero sabi nga kung tayo'y maging bahagi ng kung tayo hindi tumulong sa maging bahagi sa kanilang kaligtasan, maliligtas din sila. Pero kung maliligtas sila at tayo kabahagi naman tayo, hindi masaya, di ba? Gusto niyo ba masaya? Di ba? Masaya yun. To the Jew first and also to the Greek. Kaya nga meron tayong ministry na kung saan tayo ay pinagpapala at tayo naman ay privileged to be part of this ministry, yung Jewish mission. And then, sa Romans 10:1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, yung plano, yung blueprint na sinusundan natin o sinundan ng mga mananampalataya kung bakit nakaabot sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat ganito rin ang kanilang ginamit noon. Yung desire and prayer to God ay kaligtasan ng Israel. So, ganun din kung bakit tayo naabot. And then letter C, humayo at suportahan ang mga misyonero na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng dako. So, dito na po tayo magtatapos. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, may pangako ang Diyos na tayo kanyang sasamahan noong magsabi siya na tayo ay humayo. Go ye therefore and teach all nations. Dito sa verse na to, maliwanag dito na makikita natin na wait lang sabi dito, yung teach all nations ay katumbas din ito ng disciple all nations. So, converting influence of the gospel ay makikita natin dito. At maliwanag na ang commission ng yung itinagubilin. Pag binasa mo to, makakaranas ka na maisip mo na kung ikaw ay naroroon sa panahon na binanggit ni Jesus Christ ito. Halimbawa, isipin natin ngayon, nadoon tayo sa panahon na yon. Habang binabanggit niya to, kasama tayo ng mga mananampalataya, ng mga disciple doon, at sinabihan tayo na go ye therefore and teach all nation. Ano sa pakiramdam nyo? Ano sa pakiramdam nyo? Tayo yon, no? Di ba? Tayo yung sinasabihan doon. Dahil nakarinig tayo, kabilang tayo sa sinasabihan na humayo at ipangaral, baptizing, teach all nations, ituturo natin yung gospel, dadalhin natin sila sa paanan ng Panginoon, at tuturuan natin sila na to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. So,
kapag all nations, o doon sa ating kakayanan, limitadong kakayanan, ito ay tumutukoy sa ating kapaligiran, kung hanggang saan abot ng ating kayang abutin. Diba? Parang yung it compassing the entire missionary effort. Kahit nasaan ka, yun ang mission mo. Yun ang mission field mo. Diba? Amen. Walang marinig, kaya ako na rin na nag-amen. So, encompassing the entire missionary effort, ito, the church is not to be merely missionary-minded. Missionary-minded naman talaga dapat ang church eh. Pero hindi ganun lang, hindi doon nagtatapos. The church is the vehicle of Christ's mission to the world. Tayo yon. Amen? So, pray ako. Lord God, salamat po muli sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Privilege po na makapagpatuloy po sa pananampalataya at makapag-aral ng salita at kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng biyayang kakayanan para magamit po sa iyong gawain at sa iyong mission to the world. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.